Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. Pilipinas News Channel nga po pala ulit mga kababayan. So in this video, pag-uusapan natin ang ilang updates natin dito sa ating channel, and at the same time, bigyan natin ng konting mga opinion and usapan, okay, regarding sa mga balita ngayon. So according sa KO Boxing Channel, 21 hours ago mga kababayan, sinabi dito, George Kambosos Jr. defeats Jake Wiley by unanimous decision in Sydney. So kailan lang po ito mga kababayan? Binabalita po natin ito dito sa ating channel because kilala po natin si George Kambosos. Siya po yung tumalo kay Teofimo Lopez. At the same time, siya po yung kumukopya or naging huwaran niya si Idol Manny Pacquiao or ang 8th Division World Champion natin na si Manny Pacquiao sa kanyang mga techniques. Okay? So ginagamit niya po yun at ipinagmamalaki niya po si Manny Pacquiao kapag nanalo po siya gamit yung mga technique na tinuro po sa kanya ng ating pambansang kamao mga kababayan. Especially nung tinalo po niya si Teofimo Lopez na umagaw din ng mga belts sa isang Ukrainian boxer at naging unified champion mga kababayan. I mean yung undisputed champion mga kababayan. At naagaw nga yun ni George Kambosos. Sa iba pang mga balita mga kababayan, isa na ng mga boxer ang nare-relate din kay Manny Pacquiao or sa ating Senator Manny Pacquiao. Sa Extreme Boxing Facebook page, nabi dito, congratulations Kit Turman, 31-1-23 KOs na po ang kanyang kartada ngayon mga kababayan. Tinalo po niya si Brock Jarvis na 22-20 KOs by third round knockout. So yung last fights po niya ay si Brock Jarvis, pinaka-recent po ito. Most recent to yung medyo matagal na. So Brock Jarvis, Mario Barrios, Manny Pacquiao, natalo po siya doon. Josecito Lopez, Danny Garcia, Sean Porter, Luis Collazo, Jobert Guerrero, Leonard Bundo, and Julio Diaz. Yan po yung mga naging laban nitong ating humble na ngayon na si Keith One-Time Turman na siyang natuto sa kanyang karanasan ng labanan ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao mga kababayan. Nung malasap po niya ang kanyang unang pagkatalo kay Manny Pacquiao. As sinabi naman po dito sa KO Boxing Channel mga kababayan, Kenshiro Teraji has now entered the rings and updated pound for pound top 10 after his win over Seigo Yuri Akui last 13th of March. That made Teraji the third Japanese elite fighters dominates the lower weight class. Hindi naman po natin maikakaila mga kababayan na ang mga Asyano, kay mga Japanese, Filipino, sila yung mga namamayagpak dito sa lower weight classes kasi nga yun yung sizes natin, no? Maliliit po tayo mga kababayan naturally dahil yun talaga yung lahi natin. Maliban lang sa mga Filipino, mga Japanese, Korean, or mga iba pang mga nationalities na nandito sa Asia na nalahian ng ibang lahi like Westerners, Europeans, kaya nagkakaroon ng matatangkad. Pero naturally tayo po ay maliliit gaya po ng mga Japanese. So dito nga po sa top 10 na pound for pound rankings, kung mapapansin po ninyo dito, pangalawa kay Usyk ay si the monster na Oya Inoue. Tapos meron tayong si Nakatani, pangwalo sa top pound for pound rankings, and pumasok na rin po si Teraji, pang-10 na po siya mga kababayan. So ngayon mga kababayan, wala po tayo sa top 10 pound for pound rankings simula po nang mawala po si Manny Pacquiao dahil siya po yung isa sa pinakang magaling na Filipino boxer na sumagupa sa mga foreigners din, at siya yung naging top 1 pound per pound noon sa kalakasan po niya or sa kapanahunan po niya. In terms of ranking mga kababayan, sa A3 Boxing TV, sinabi po niya dito, naku, Casimero rank 2 na, kasunod kay Inoue, delikado na si monster nito. So sa pound per pound po, wala naman po si Casimero. Pero sa ilang mga box record or boxing records, halimbawa po dito sa ating data po dito na Oya Inoue ang number 1, pangalawa po sa weight nila ay si Casimero, number 2 na po sa ranking. So maaari po siguro
na sila po ay magkasagupa mga kababayan. So sa mga iba pang mga balita mga kababayan dito po sa Boy Kumo TV Boxing, breaking, undefeated Eman Bacosa Pacquiao defeats Congonian Darius Makita via unanimous decision in Okada, Manila today. So medyo nakita naman po ninyo siguro yung video, disappointed po dito si Manny Pacquiao dahil parang nakikita po nila nag-slip yata or naapakan yata ni Makita ang kanyang paa at nabagsak or nasuntok po talaga siya na Makita kaya siya bumagsak sa ilang round dito sa naging laban po nila. So ganun naman ang nangyari, undefeated pa rin po ang ating pambato na si Eman Bacosa Pacquiao, ang anak po ng ating legendary boxer na nagmumula dito sa Pilipinas at nakaka-proud, okay, na walang iba kundi ang ating 8-time World Division Champion na si Manny Pacquiao mga kababayan. Sinabi po dito mga kababayan sa KO Boxing Channel bilang pangwakas nating balita po ngayon, matapos ang mahigit 9 months na layoff ay muling magbabalik sa ibabaw ng lona ang ating pambato na si The Prince Albert Pagara upang harapin si Chinatip Tawipun sa darating na March 29, 2025 doon sa teritoryo ng kalaban sa Thailand. So Thailander po ang makakalaban ng ating pambato na si Prince Albert Pagara. Pero kung titignan po ninyo sa boxing record nila, 35 wins po, 24 KOs kay Albert Pagara at isa lamang po ang talo niya. Samantalang sa kalaban napakalayo, ano po. So baka hindi pa alam, baka ma-upset itong si Albert Pagara. Si Chinatip Tawipun ay 4 ang panalo, 18 po ang kanyang talo at isa po ang draw. So medyo malaki po ang chance na manalo ng ating kababayan na si Prince Albert Pagara. So nawalan nga po siya ng ng mga opportunity since nang natalo po siya ng isang boxer na nakatalo po sa kanya mga kababayan. So once again, yan lamang po yung ating mga nakalap na balita sa ngayon. Hopefully mag-like and subscribe po kayo sa channel natin, and at the same time paki-comment po yung inyong mga comments dyan sa comment section para ma-address po natin or masagot po natin yung mga tanong po ninyo regarding sa mga naibalita po natin ngayon. So once again, this is Pilipinas News Channel. Pakisuportahan naman po ang ating channel. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.